Gandang umaga po uli sa inyo mga kaibigan, mga ka-friends. Nabanggit ko na nga po nung ilang araw na nakakaraan na ako po ay nag-post ng video na ulitin kong ipaalaala sa mga kababayan ko, mga kaibigan ko. Ito pong mga kakaibang nangyayari ngayon dito sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang lalong-lalo na sa Israel o sa gitnang silangan, kundi sa buong mundo. Kakaiba po itong mga nangyayari at ito po hindi pa nangyari yung mga ganitong bagay na sunod-sunod, tuloy-tuloy at intensified yung mga nangyayari. Hindi katulad ng mga nakakaraang panahon, bagaman nagkakaroon din ng mga pagbagyo, pagbaha, paglindol, hindi katulad ng gravity ng mga nangyayari ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ay pananagutan ko sa harap ng Diyos dahil alam ko na dapat ko itong gawin. Kaya ginagawa ko at sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, nakasulat po sa Biblia, sa kanya na nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito ay isang malaking kasalanan. Sa madaling salita po, kung ako alam kong tama yung ginagawa ko, yung gagawin ko, pero hindi ko naman itinuloy, hindi ko naman po ginawa, kasalanan ko yun. Maaaring mahihiya ka dahil baka wala namang pumansin sa'yo. O maaaring iniisip mo baka maraming mainis sa'yo, magalit sa'yo. Dahil alam naman po natin na ang kalikasan ng maraming mga tao, hindi ko po nilalahat ang marami, pag nakakarinig ng mga bagay na ukol sa espiritual, sa mga salita ng Diyos, sa mga payo, sa mga saway ng Diyos, ayaw po nilang marinig dahil nagigilty sila o siguro pakiramdam nila nagkakaroon sila ng obligasyon at maaaring mapilitan pa sila na sundin. Ibig sabihin, ang marami sa atin ay ayaw ng responsibilidad ng pananagutan na ukol sa Diyos. Kasi yung mga mga bagay na ukol sa Diyos, hindi po nakikita ng mga mata yan . Halimbawa, yung pangakong kaligtasan, yung bayang banal, hindi po nakikita ng mga mata yan. Kaya hindi interesado ang mga tao. Ang gusto ng mga tao, yung physical na nakikita ng ating mga mata. Halimbawa, mga kayamanan, kapangyarihan, karangyaan, katanyagan. Yun po ang pinagsusumikapan ng tao, halos lahat ng tao. Yun po ang kanilang pinagsusumikapan. Hindi nila naiisip na ang buhay dito sa mundo, sandali lang. Bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, ikaw isang makapangyarihan tao, merong mataas na posisyon sa gobyerno. Pero sandaling panahon, maaaring magkasakit ka, maaaring maaksidente ka, maaaring may pumatay sa'yo. Sa madaling salita, sa anumang kaparaanan, mamamatay ka. May hangganan yung buhay. Sabihin na natin nagpasarap ka ng 80 taon dito sa mundo o 90 taon kang nabuhay ng masarap ang buhay mo. Pagkaraan nun, may katapusan naman . Buti sana kung walang katapusan yung kaligayahan, yung sarap na nararanasan mo, yung karangyaan, yung kapangyarihan. Kung sana walang katapusan. Meron pong katapusan yan. Alam po ninyo yun. Alam naman ninyo na araw-araw may namamatay. Meron na ba kayong nakitang taong sa kasalukuyang panahon nabubuhay ng 200 taon na buhay pa? Wala naman . Noong mga unang panahon, talagang mahaba ang buhay ng tao. Dumating ang panahon na may panahon, nung unang panahon, kamukha nila Metusala, yung mga unang lingkod ng Diyos nung araw. Umaabot sila ng halos 1,000 taon ng edad. Pero nung panahon ng pagkaraan ng Bahang Gunaw, bumaba na yung bilang ng edad. Umabot na lang ng mga 120. Ngayong panahon natin, pinaka-average yata 80. Hindi ako sigurado, pero ang punto ko po lahat naman ng tao mamamatay. Kung ikaw popular, sikat, mayaman,
may katapusan din yan. Yun nga ang taong, halimbawa, artista, sikat na sikat. Hindi pa nga siya namamatay, laos na Di ba? Minsan, laos na. O palagay na natin, dumating na yung panahon na andyan na yung tribulation. Yung 7 taong kapighatian na binabanggit ng Biblia na napakatindi. Basahin po ninyo sa Biblia. Yung mararanasan ng tao, hindi pa naranasan ng kahit sino mang tao na nabuhay sa mundo. Buhat ng ang mundo ay maging mundo. Sa palagay ninyo, pag yung artista ang sikat, namasyal, gumala, doon sa mga panahong nagaganap na yung tribulation na yun, yung great, yung ikalawang bahagi ng 7 years. Palagay nyo, papansinin pa yung mga yan. Ngayon, ulitin ko po, kaya po ako ay sinasabi kong malimit na kung gusto ninyong makaalam ng lalo pang mga malalalim na aral na salita ng Diyos, madagdagan talaga yung kaalaman nyo. Lalo na yung mga may kinalaman sa ikaliligtas ng kaluluwa natin. Makabubuti po na makinig kayo sa mga aral ng Assembly of Yahushua. Hindi ko po sinasabi na pagka kayo umanib sa iglesia o sa Assembly of Yahushua ay maliligtas kayo. Pero ang titiyakin ko po sa inyo na pag nakinig po kayo ng aral na itinuturo ng Assembly of Yahushua sa pangunguna ni kapatid na John Dizon, Rolando Dizon Jr., madidevelop po ang inyong kaugnayan. Magkakaroon po kayo ng matibay, malapit na kaugnayan sa ating pong Amang Yahuwah at sa ating pong Panginoong Yahushua Kristo, na iyon po ang magiging dahilan para tayo maligtas. Kung ayaw po ninyong makinig sa Assembly of Yahushua, pwede rin naman kayo makinig sa iba't ibang mga tagapagturo. Kaya lang, pagka po kayo nakikinig ng mga salita ng Diyos, binabasa sa inyo yung mga talata sa Biblia, siya sa atin ninyo, kahit na ang nagtuturo ang Assembly of Yahushua, tingnan ninyo, pag-aralan ninyo, suriin ninyo yung mga binabasa. Baka iba yung konteksto o baka pinipilipit yung aral, yung turo. Kasi po ako naging ganyan din po ako dati dahil sa pagpilipit ng mga turo ng mga salita ng Diyos, naniwala po ako doon sa kanilang mga turo, mga doktrina. Mahabang panahon kong niyakap yung mga maling aral. Dala-dala ko sa buhay ko yung mga maling aral. Ang totoo, ang ibang mga kapamilya ko hanggang ngayon, yakap-yakap nila yung maling turo. Ngayon, kaya ko po ito sinasabi sa inyo dahil ako po, hindi naman ako talagang mangangaral. Hindi po ako sanay na sanay yung magbukas ng Biblia, magbuklat, magbasa. Nagbabasa po ako, nagsusuri ako, pero very limited yung aking nalalaman. At yung kakayahan ko na magturo, limited. Pero bibigyan ko po kayo ng isang payo. Kung talagang gusto ninyong matuto, malaman yung mga dalisay na kalooban ng Diyos. Una muna, sa puso ninyo, manalangin kayo yung buong puso, taimtim na taimtim. Hilingin ninyo sa Diyos, magmakaawa kayo, naggabayan kayo ng Espiritu Santo. Kasi kahit anong galing ninyo, kahit na anong talino ninyo, kahit meron pa kayong mga, kahit kayo po ay cum laude, summa cum laude, kahit anong galing ninyo, pagka ang salita ng Diyos ang pag-uusapan, hindi ninyo yan mauunawaan sa sarili ninyo. Maliban na gabayan kayo ng Espiritu Santo na magbibigay ng liwanag sa inyo sa mga salita ng Diyos. Yung mga ibang mga salita ng Diyos, yan po sinalita sa paraang talinghaga. Yung iba, hindi po lahat talinghaga, pero may mga salita dyan na talinghaga, na yun mananatiling talinghaga sa inyo kapag kayo hindi ginabayan ng Espiritu Santo. Yung hiwaga nung talinghaga na yun, mabubuksan lang sa puso at isipan ninyo sa oras na kayo ay ginabayan na ng Espiritu Santo na magbibigay ng linaw ng kaliwanagan at kaunawaan sa inyo. Sabi nga ng Panginoong Yahushua nung siya ay
bago siya ay umakyat sa langit. Ang sabi niya, tagubilin niya ito sa mga alagad niya. Isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng mga bagay na sinilta ko sa inyo. Sa madaling salita, ang Espiritu Santo ang talagang magtuturo sa atin at magbibigay ng kaunawaan. Huwag po kayong manghawak, maniwala o tumiwala doon sa mga nagpapakilalang religious leader, tagapamahala ng isang relihiyon o sino paman. Huwag po kayong maglalagak ng tiwala sa kanila. Pag po kayo ay naglagak ng tiwala sa kanila, naiinsulto po ninyo ang Diyos. Naiinsulto po ninyo si Kristo. Yan ay isang anyo ng idolatry. Kapag kayo ay nagturo ng mga turo na si ganito, dapat kayong pasakop kay ganito, kay ganon, yan po ay blasphemy. Blasphemy po yan. Pagka naman kayo, ang puso ninyo, gano'n na lang ang pagtingin ninyo. Inilalagay nyo sa isang pedestal na mataas ang isang tao. Yan po ay idolatry. Yung pong idolatry, yung blasphemy, yan po yung nangunguna sa 10 utos. Nakabawal-bawalan ng Diyos. Yung pagsamba sa larawan, bawal po yan. Ngayon kaya ko po sinasabing, yun nga, makinig din kayo sa ibang mga relihiyon. Kung ayaw nyo pakinggan ng aral ng Assembly of Yahushua, sa ibang relihiyon, sa ibang mga tagapagturo, pwede kayong makapakinig. Malalaman ninyo kung ano yung talagang paraan ng kaligtasan. Pero, ang sinasabi ko nga sa inyo, suriin nyo yung mga binabasa sa inyong talata sa Biblia. Kasi kahit si Apostol Pablo, ano sabi niya, yung mga taga-Berea, sabi niya, yung mga taga-Berea, talagang sila, mararangal sila. May dignidad. Bakit? Sinusurian niya nila yung mga tinuturo sa kanila. Kahit si Pablo, sabi niya, suriin ninyo yung mga salita, yung mga tinuturo nila. Kaya yung mga ibang alagad nga, yung mga pag nagtuturo si Apostol Pablo, tinitingnan nila, nakasulat sa Biblia, tinitingnan nila yung mga binabasa ni Apostol Pablo na talata sa banal na kasulatan. Tinitingnan nila kung totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo, nakasulat po yan sa Biblia. Ibig sabihin, wala namang masamang magduda. Kung ang pagdududahan mo, yung tao, hindi yung salita ng Diyos ang pinagdududahan mo, yung tao. Halimbawa, yung tao, pinagdududahan mo, baka tinuturuan ka ng mali. Sinisiyasat mo ngayon yung binabasa niyang talata ng Biblia. Wala pong masama ron. Hindi naman ang Biblia ang pinagdududahan mo Hindi ka naman nagdududa sa salita ng Diyos, kundi doon sa taong nagtuturo. Kung meron man tayong bigyan kung meron man tao na kilalanin natin na merong absolute authority, walang iba si Kristo, kundi si Kristo lang. Si Kristo Yahushua, siya lang yung talagang may absolute authority na itinuro ng Biblia na kahit kailan hindi siya nagkasala. Hindi niya kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Kahit daya, hindi kinasumpungan ang bibig ni Yahushua. Lahat ng tao, sabi ng Biblia, nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ang kabayaran ng kasalanan, sabi nga ng Biblia, kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Sa madaling salita, suma total, lahat ng taong nabubuhay ngayon sa mundo, nasa ilalim ng hatol ng Diyos, parurusahan ng Diyos. Bakit? Sapagkat lahat, sabi ng Biblia, nagkasala. Wala kahit isa na matuwid. Sabi ng Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa. Pinaulit-ulit pa yung salitang wala. Kung ganon, kailangan maabsuelto tayo dyan. Kaya nga ang tawag sa banal na kasulatan yung turo lalo na yung turo ni Kristo nung sa panahon ni Yahushua, magandang balita, good news. Yun yung ebanghelyo ng kaligtasan. Bakit ebanghelyo ng kaligtasan? Isa-summarize ko po. Nung unang panahon, ang mga tao para maligtas nung panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, panahon pala ng mga propeta nila Moises,
nila Jacob, nila Josue, nila Isaac. Nung panahon nila, ang tao para maligtas at para makapagsagawa ng pagsamba, paglilingkod sa Diyos, kinakailangan maghahandog sila ng mga handog, mga hayop, mga baka, mga tupa. Inihahandog yan sa dambana, ipinatutulo yung dugo. Tapos minsan sa isang taon, naghahandog sila para naman doon sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Kasi nung unang panahon, ang bayan ng Diyos, isa lang, Israel lang. Yan po ang istorya niyan. Israel lang ang talagang kinikilalang bayan ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, walang Diyos sa buong lupa, liban sa Israel. Sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, mga nakakalat na tao sa mundo sa ibang bansa, sabi ng Biblia, walang ibang bayan walang ibang bayan ng Diyos kundi Israel lang. Wala niyang Diyos sa buong lupa liban sa Israel. Sa madaling sabi, ang Diyos napadidiyos sa Israel lang. Ang kinikilala niyang bayan niya, Israel lang. Kapag hindi ka kabilang sa bayang Israel, ang tawag sa iyo ay Hintil, pag wala kang dugong Hudyo. Hindi ka Ebreo, Hintil ka. Hindi ka lingkod ng Diyos. Ngayon, ang nagsasagawa ng pagsamba nung panahon na yon, Israel. Ngayon, yung tipa ng Diyos na yon sa bayang Israel, na doon sa Old Covenant, dahil nga patatawarin sila pag naghantog sila ng naglalagay ang Diyos ng mga tagapanguna ng bayan ng Diyos, katulad nila Moises, sila Aaron, at ang mga tagapagturo naman, mga propeta, yun ang nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Mismong ang Diyos ang leader nila, nangunguna sa kanila. Dumating ang panahon ngayon na ang bayang Israel gusto ng physical na hari. Gusto nila hari. Ayaw ng Diyos yun, pero inano ng Diyos. Sinugo niya yung kanyang propeta at sinabi nga kay Saul na siya yung magiging hari. So sa madaling salita, ang unang hari ng Israel ay si Haring Saul. Ngayon, yung covenant, yung tipa ng Diyos, yung unang tipa ng Diyos sa Israel ay binanggit na hindi perpekto. Hindi yung tipan ng perfect. Ang hindi perpekto, hindi yung tipan, kundi yung mga tao. Hindi nila magawang perfect yung tipan. Hindi nila matugunan yung tipan. Yung tipan nila sa Diyos. Ang tao, ang hindi perfect. Hindi yung tipan. Yung tipan perfect yun. Ang Diyos ang gumawa nun Pero hindi magawang maperpekto ng mga tao. Hindi nila magawa with perfection. Hindi nila magawa ng matupad ng tama. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, dahil sa gusto niyang maligtas ang tao, ang Israel, isinugo niya ang Kristo. Para si Kristo, ihahandog niya yung buhay niya, minsan magpakailanman, isang beses lang. Hindi na kamukha ng ginagawa ng Israel na taon-taon, naghahandog sila ng hayop na susunugin at ihahandog sa dambana para sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi. Si Kristo inihandog. Sabi nga ng Biblia, sabi ng Diyos, ito ang kinalulugdan kong anak, siya ang inyong pakinggan. Isinugo niya si Yahushua Kristo para ihandog yung buhay niya. Siya ang tutubo sa kasalanan ng bayang Israel. Tandaan po natin, isinugo si Kristo hindi para sa lahat ng mga tao, kundi para sa bayang Israel lang. Yan po ang purpose noon. Dumating ang panahon, sinugo si Kristo, pumayag siyang mamatay sa krus, isinakripisyo siya ng Diyos, ng kanyang ama, ng ating ama, na si Yahuwah. Isinakripisyo siya na mamatay, pinakamamahal ng ating amang Yahuwah, si Kristo Yahushua. Pero dahil sa pagmamahal niya sa mga tao, sa bayang Israel, dahil dun sa kanyang tipan kay Abraham,
walang hanggang tipan yun eh. Sinugo niya si Kristo. Kahit na nagkakasala ng paulit-ulit ang Israel, palibasa, si Yahuwah, ang katangian niya, hindi siya nagbabago eh. Meron siyang walang hanggang tipan kay Abraham. Pagka nakipagtipan ng Diyos, tinutupad niya. Kahit nagkasala, pababalikin pa rin niya. Patatawarin pa rin niya. Kaya, ang purpose ngayon, kaya isinugo si Kristo para matubos ang Israel. Para hindi na yung naghahandog pa ng paulit-ulit taon-taon ng mga hayop na susunugin. Kasi nga hindi nila magawang perpekto yung kanilang covenant, yung kanilang tipan sa Diyos. Kaya isinugo si Kristo. Pero nung pagkatapos na maisagawa ni Kristo yung kanyang ministeryo, siya ay mamatay na sa krus at umakyat na sa langit. Nung pa lang siya ay isugo, nung nandito pa siya sa lupa, nireject siya ng Israel. Hindi siya kinilala. Hindi sumampalataya sa kanyang Israel. Ang tinutukoy ko, yung national Israel. Pag sinabing national Israel, pati gobyerno ng Israel, dapat kumilala sa kanya. Meron lang ilang Hudyo na sumampalataya sa kanya, kumilala sa kanya. Yun nga, yung sila Apostol Pedro, at yung mga sila Pablo. Bagaman si Pablo ay isinugo sa dako ng mga hintil, pero siya ay isang Hudyo. Ang alam ko, Hudyo po siya. Ngayon, dahil nireject nga ng Israel, hindi kinilala si Yahushua, ang Diyos ngayon, natuon yung kanyang pansin ngayon sa mga hintil. Kaya nga, si Apostol Pablo, isinugo yan. Nung wala na si Yahushua rito, si Apostol Pablo, tinawag yan. Naging kabilang yan sa mga apostol. Nung siya naglalakbay sa Damascus, narinig niya yung tinig ni Yahushua. Sabi sa kanya, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Ang tawag sa kanya, Saul eh. Nung una, ginawa siyang Pablo. Naging Pablo siya. Pinalitan yung kanyang pangalan, naging Pablo. Ngayon, nung nireject nga ng mga tao ng Israel si Kristo, nangaral na sila, ang atensyon ng Diyos napunta na sa mga hintil. Kaya lumaganap yung ebanghelyo hanggang sa panahon natin, lumaganap sa iba't ibang panig ng mundo yung ebanghelyo, yung magandang balita. Kaya ngayon ipinangangaral. Pero darating po yung panahon, at ito po ay sa kapanahunan na natin, ito magaganap na. Ngayon, itong mga panahon na to, araw, buwan, linggo, buwan, o maaaring isang taon, yung tinatawag ng Biblia na fullness of the Gentiles, hinug na ang mga hintil, kukunin na yan, irarapture na. Dadali na ni Kristo, sasalubungin na sa alapaap. Yun yung rapture. Pagkatapos, pag na-rapture na yung mga alagad, babalik siya sa katapusan ng 7 years tribulation. Yung 7 years tribulation, maaaring sabayan. Maaaring mag-rapture, tapos umpisa na ng 7 years tribulation. At maaaring sabay na sabay. Hindi natin masabi. Pero sa timeline, sa Moedim, mapag-aaralan ninyo yan. May panahon meron tinatawag ang Biblia na times and seasons. Hindi ninyo makukuha yung eksaktong araw, yung petsa, pero yung panahon, yung malapit na malapit doon sa panahon, malalaman ninyo. At least magkakaroon kayo ng idea na talagang malapit na. Hindi lang ninyo matukoy talaga anong petsa, anong oras, anong araw. Pero maaaring matukoy ninyo mula sa ganitong buwan hanggang sa ganitong buwan, maaaring magkaroon kayo ng malinaw na idea. Ako, sa tingin ko, itong taon na to, simula na ng tribulation. Itong taon na to, bago matapos itong taon. Maaaring September. Maaaring mataon sa Feast of Trumpets o Tabernacles, Feast of Tabernacles. At maaaring mag-rapture na, at maaaring magsimula na rin yung tribulation. O kung hindi man, siguro
pinaka-late na yun, next year na, susunod na taon. Pero ang tingin ko, nararamdaman ko itong taon na to. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, para kayo ay magkaroon ng sapat at marami pang kaalaman, pinapayo ko po sa inyo, makinig po kayo sa mga aral, mga turo ng Assembly of Yahusha. Sana po pagpalain tayo ng ating amang Yahuwah, at sana po pagtiyagaan niyo po itong ginagawa ko. Konti lang ang nakikinig, okay na po sa akin yun. 3 nakinig, 1 nakinig, 2 nakinig, okay na po. Ang mahalaga, meron pong matawagan ng pansin. Ang mahalaga, makumbinsi ang mga nakakapakinig na magsisi, lumapit sa ating Panginoong Yahushua Kristo at sa ating Amang Yahuwah. Ilagak natin yung ating pananampalataya sa ating tagapagligtas kay Kristo Yahushua. Sampalatayanan natin siya ng buong puso. Kilalanin na siya lang yung daan, siya lang yung katotohanan at buhay, siya lang ang ating ikaliligtas. Ang pagsampalataya, lubos na pagkilala sa tanging pangalang ibinigay ni Yahuwah, nakalagay po sa Biblia. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Isa lang ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sukat ikaligtas. Yun po ay ang pangalang Yahushua Kristo. Yahushua po ang pangalan. Siya po ang tunay na Kristo, si Yahushua. Pati ang pangalan po ni Yahushua may kahulugan yan. Ano yun? Ibig sabihin po nung Yahushua, Yahuwah is salvation. Si Yahuwah ay tagapagligtas. Si Yahuwah ang kaligtasan. Yan po ang ibig sabihin ng Yahushua. Yung pangalan ng Diyos, binigay niya sa kanyang anak. Sabi ng Diyos, my name is in Him. Yung pangalan niya na kay Yahushua. Kaya nga, Yahuwah. Yahushua. Ang ibig sabihin ng Yahuwah, I am who I am. Ako nga. Si Yahushua naman, ang ibig sabihin, Yahuwah is salvation. Mahalaga pong malaman natin yan. Ngayon, siguro, pagtatanong nga yung iba, paano naman yung mga ibang hindi pa, nung panahon na yun, hindi pa nakikilala yung pangalan ni Yahuwah, hindi pa nahahayag. Kasi sabi ng Biblia, darating talaga yung panahon na mahahayag na yung pangalan ni Yahuwah. Sabi ni Yahuwah, I will make my known, I will reveal my name to my people. Sabi ni Yahuwah, ihahayag ko ang aking pangalan sa aking mga lingkod. Sabi naman ni Kristo, I will make your name known to your people. Sabi ni Kristo Yahushua, ipahahayag ko ang iyong pangalan sa iyong mga lingkod. Yung pangalan ni Yahuwah, ipahahayag ni Yahushua sa kanyang mga lingkod. Si Yahuwah naman, ang sabi niya, I will reveal my name to my people. Ihahayag ko ang aking pangalan sa aking mga lingkod. Ano ang pinatutunayan ng mga binasa kong talata? Ang pinatutunayan po niyan, yung mga sinitas ko palang talata. Ang pinatutunayan po niyan, talagang merong yugto sa buhay ng tao, ng mga lingkod ng Diyos, na hindi alam yung pangalan niya. Ganon din yung pangalan ni Kristo. Bakit? Kasi yung mga iskriba na nagsipagsalin ng Ebanghelyo, tinanggal talaga yung pangalan ng Diyos eh. Inalis nila, pinalitan nila eh. Kaya, sabi nga ng Biblia, nilihim. Nasa hula talaga yun eh. Talagang mangyayari yun eh. Pero darating din yung yugto ng panahon sa buhay natin na makikilala natin yung pangalan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, I will reveal my name to my people. Sabi naman ni Kristo, Yahushua, I will make your name known to your people. Sabi ko nga, ang isang napatunayan doon sa talata, talaga palang may yugto sa buhay ng tao na hindi alam yung tunay na pangalan ng Diyos. Ano pa isang napatunayan? Pinatutunayan sa Biblia na kapag ikaw alam mo ang pangalan ng Diyos, pagka ikaw ay lingkod ng Diyos, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, malalaman mo yung pangalan niya. So isa sa katunayan na lingkod ka ng Diyos, alam mo yung pangalan ng Diyos. Isa lang yun sa katunayan, isa lang yun.
Ano pa isang katunayan? Ay yung ginagabayan ka ng Espiritu Santo. Bakit? Sabi ng Biblia na kayo rin naman, buhat ng kayo'y magsisampalataya, ay tinatakang kayo ng Espiritu Santong ipinangako na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Sabi ng Biblia, kayo rin naman, buhat ng kayo ay magsisampalataya, tinatakang kayo ng Espiritu Santo na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, pag tinatakan ka ng Espiritu Santo, meron kang patutuo na ikaw yung tagapagmana. At yun ang patutuo na pag-aari ka ng Diyos. Yun ang patutuo na maliligtas ka. May tataka ng Espiritu Santo. Paano mo malalaman naman ang taong may tatak ng Espiritu Santo? Ang taong may tatak ng Espiritu Santo, sumusunod sa mga aral ng Diyos. Pinipilit niyang magbago. Nahahayag sa buhay niya yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi na ba siya nagkakasala? Nagkakasala. Tao tayo Hindi pwedeng hindi tayo magkasala. Pero nanduron yung makikita mong pagsusumikap na makasunod. Pagsusumikap na umiwas sa kasalanan. Kaya nga tayo, dahil tayo, kung talagang tunay na mananampalataya tayo, ililigtas tayo ni Kristo. Hindi man nagkasala man tayo, ariin tayong ganap. Bakit? Dahil yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ginawa ni Kristo para sa atin Yung hindi natin nagawa, siya gumawa Kaya nga sabi niya, nung ipapako na siya sa krus, nung nando na siya, sabi niya, naganap na bago siya mamatay. Naganap na. Yung hindi natin magaganap, yung hindi natin magagawa, siya na ang gumawa para sa atin. Doon tayo makikinabang. Yun ang binabanggit na Biblia na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yahushua. Biyaya ng Diyos yun, yung kaligtasan. Maliligtas tayo hindi dahil sa tayo mabait, hindi dahil tayo mabuti. Kasi kahit anong bait mo, magkakasala ka pa rin So, parurusahan ka pa rin. Kahit anong buti mo, magkakasala ka pa rin. Kahit maliit yung kasalanan mo, parurusahan ka. Yun ang kabayaran ng kasalanan Hindi ka maliligtas sa sarili mong gawa, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo Yahushua. Sa madaling sabi, kung tinatakan ka ng Espiritu Santo, nakikilos yung puso mo, yung damdamin mo, yung buong pagkatao mo, para pakanasahin mong gawin yung kalooban ng Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, at gawin yung mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Yun ang may tatak ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa isang tagpo, sinabi ni Kristo, sa araw ng paghukom, sabi ni Kristo, sa araw na yon, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ano sasabihin sa kanya ng mga tao? Panginoon, tumatawag. Ano tawag? Panginoon, di mananampalataya yung mga yan. Sumasampalataya sila. Ano sabi? Panginoon, hindi ba sa pangalan mo nang hula kami, nagpalayas kami ng mga demonyo, gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Anong sagot ni Kristo? Kung maggagayon, sasabihin ko sa kanila, mangagsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Sabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Mga tampalasan kayo. Kita nyo? Ano resulta? Pinangalanan pa silang tampalasan ni Kristo. Sa kabila ng katotohanan, sumasampalataya sila. Nagpalayas pa ng demonyo. Gumawa ng maraming gawang makapangyarihan. Nanghula pa sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Yahushua. Pero hindi kinilala. Bakit? Sabi ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ni Kristo malinaw, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. May kondisyon pala. Kailangan ganapin mo yung kalooban ng Ama na nasa langit. Paano yan?
pinipilit kong ganapin yung kalooban ng Ama. Pero nakasusuy pa rin ako. Nagkakasala pa rin ako. Tao po tayo eh. Alam naman ng Diyos yun eh. Kaya nga aariin kang ganap doon sa mga bagay na hindi mo na magawa, hindi mo na makayang gawin, doon ka na ikukonsidera. Aariin ka ng ganap, ikukonsider na ng Diyos na matuwid ka. Kaya nga meron talata ng Biblia, sabi ng Biblia, mapapalad yung kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ang kanilang mga pagsalangsang ay hindi ibinibilang sa kanila. Yung anyang mga taong ang kanilang mga kasalanan, natakpan, mapapalad yun. Yung kanilang mga pagsalangsang, hindi na ibinibilang. Not counted na yung kanilang mga pagsalangsang, yung kanilang mga pagsuway. Not counted. Hindi na ibinibilang. Mapapalad yun. Sino yun? Yun yung mga natubos ng dugo ni Kristo Yahushua. O, yun po. Napahaba yung aking pagsasalita. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat.